Ay, naku po, nagdidebate na naman ang mga relihiyong parehong mali. Katoliko versus INC. Sino ba mananalo dyan? Siyempre, wala. Di ba? Parehong mali eh. Patunayan natin na pareho silang dalawang mali. Kung ano man ang kanilang pinaglalaban. Parehong mali yan. Mga piking Kristiyano, mga yan. Patunayan natin. Basahin po natin ang Gawa 11:26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Yan pong maliwanag, ang mga tunay na Kristiyano po ay nakasama yan sa iglesia. Magkakasama sila sa iglesia. Sino ba itong mga alagad na ito na naging mga Kristiyano? Di ba maliwanag nakalagay sila'y nakisama sa iglesia? Bakit? Paano sila nakasama sa iglesia at naging tunay ng mga Kristiyano? Ano bang dahilan? Basahin po natin ang Mateo 28:19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo, ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa mga apostol, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang mga apostol pala ay inutusan gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Kaya pala, itong mga alagad na ito na naging Kristiyano, na nakisama sa iglesia, yung pala ay kagagawa ng mga apostol. Ginawa silang mga alagad, di ba? Yung maliwanag. At itong mga alagad na nagawa ng mga apostol ay nakisama sa mga apostol, nakisama sa iglesia. Ngayon ang tanong natin, ano ba ang iglesia ng mga apostol? Ang kanilang samahan. Basahin po natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Ayun naman pala eh. Ang iglesia pala na sama ng mga apostol ay magkakapatid sila sa loob ng iglesia ng Diyos. Yan po ang maliwanag. Yan ho ang maliwanag dyan. Ang samahan ng mga apostol na iglesia ay iglesia ng Diyos. At yung mga alagad na nagawa nila sa lahat ng mga bansa ay magiging member yan. Sasama sila sa mga apostol eh. Hindi magiging member doon sa Church of God, yung samahan ng mga apostol. At international ho yan eh. Bakit? Sa lahat ng mga bansa may member eh. Kaya tama talaga yung NCGI, Member sa Church of God International. Diba? Yan po ang napakalinaw dyan. Kaya itong dalawa na nagdidebate, Katoliko at saka ANC, naku ho, pareho ang mali yan. Hindi ho yan, samahan ng mga apostol ang dala ng mga yan eh. Kaya mali sila. Ganito ho ang warning ng mga apostol, mga kaibigan. Ito ang warning ng mga apostol doon sa mga mandaraya at manloloko. Basahin ho natin ang Galatia 1:8. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ibig sabihin, huwag tanggapin o huwag paniwalaan. Pagka ang nangangaral o relihiyon ay iba ang turo doon sa ipinangaral ng mga apostol. Yan ang warning ng mga apostol, mga kaibigan. Kaya madali lang natin malaman ang maling relihiyon o tiking Kristiyano na samahan. Kasi ang tunay na samahan, yun ang samahan ng mga apostol, iglesia ng Diyos. At yung ibang nangangaral na hindi naman na iba doon sa pinangaral ng mga apostol, ay siguradong mali yan. Kaya yung Katoliko, hindi naman yan ang pinangaral ng mga apostol eh. Ganon din ang iglesia ni Kristo. Hindi yun. Kaya
mali sila. Kaya ho mga kaibigan, napakalinaw nitong sinasabi ng mga apostol, yung warning nila, na pagka ang iglesia or samahan ng relihiyon ay hindi sang-ayon sa ipinangaral ng mga apostol, hindi nila itinuro, ibang ebanghelyo ang itinuturo, tiyak tayo mali yan, mga kaibigan. Ito lang na talata na to, madali niyong malalaman ang tunay na Kristiyano, samahan ng mga Kristiyano at piki, mga kaibigan. Ginagamit nila ang iglesia. Iglesia daw, iglesia sila. Pero mali sila. Bakit? Hindi iyon ang samahan ng mga apostol eh. Di ba? Ang samahan ng mga apostol, iglesia ng Diyos eh. Aanib na lang tayo sa kanila eh. Kaya sana matuto tayo sa kanila. Kaya ho mga kaibigan, sa pamamagitan nitong talata na Galatia 1:8, talagang mapapatunayan nyo, makikita nyo, kung yung kumakatok sa inyo, nagbabahay-bahay, tamang iglesia ang dala o relihiyon. Tunay ba silang Kristiyano o hindi? Kagaya ng mga saksi ni Jehovah, kumakatok yan, nagbabahay-bahay. Ang mga Mormons, ganun din. Ang mga born again at saka mga Baptist, ganyan din yan sila. Ngayon, tingnan nyo itong talata at itanong nyo sa kanila, sigurado ba kayo na yung dala nyong aral, yung pinangangaral nyo, yung ba yung turo ng mga apostol? Kasi kung hindi ho, nako, sigurado kayo, mga kaibigan, mali yan. Maling relihiyon ang dala-dala ng mga idiligaw lang kayo niyan. Kasi ho, ang sabi ng mga apostol, pag iba, sa ipinangaral nila, itakwil nyo eh. Ibig sabihin, huwag nyo tatanggapin ho. Ganun ho. Napakalay na ho niyan, mga kaibigan. Ang sabi ho kasi ng mga apostol, mga kaibigan, ay matuto tayo sa kanila. Huwag hihigit sa mga bagay na kanilang sinulat. Basahin po natin ang 1 Corinto 4:6. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin, upang sa kanila, sa mga apostol, ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. O, di ba? Ang papaniwalaan natin, ang tatanggapin natin yung mga sinulat ng mga apostol. Huwag hihigit doon. Kaya itong mga Katoliko at Iglesia ni Cristo, higit yan yung kanila. Saan ka ba naman? Wala may tinuro ang mga apostol na Catholic Church, Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Yun ang samahan ng mga apostol. Walang ganon. Kaya iba yan. Ibang-ibang hilyo ang dala ng mga yan. Tama ang warning ng apostol. Na huwag tayo talaga maniniwala. Basta-basta huwag natin tatanggapin pag ibang-ibang hilyo ang dala. Yan pa yung maliwanag, mga kaibigan. Matuto tayo sa sinulat ng mga apostol. Yung po, iglesia ng Diyos o ang samahan ng mga Kristiyano.